Natin sa ating mga panalangin na mga sumusunod. Para sa pasasalamat ng Padrinao family, Gamaro family, Velasquez family, Abigail Miranda and family, Paraños family, Marisa Samson and family, Gatbunton family, Rosario family, Julia Artos and family, Christopher at Juliet de la Cruz. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Angelica Velasquez, Evelyn Nipa, Kurt Stephen Buluran, Francis Joel Cruz, Philip Paraños, John Brian Samson, Derek James Vergara, John Clint de Mesa, John Paul Buenafe, Philip Faustino Volante, Wilfredo Tongco Jr., E.J. Rivera and family. Para sa maagang paggaling nila Allen Vergel Bacalo, Romeo Samson, Malu Jorge, Mary Alicia Goco Cruz, Criselda Sabino Santos, Ben, Estela Paulite, Lalaine Layugan, Josefina de la Cruz, Resli Ann Denilia, Ana Cristina Cuetwa, Rodelto Macdam, Linda Owal Laguador, Luisa Marla Aninao, Remel Jane Batico, Carlito Miranda, E.J. Rivera and family, Ralph Manaloto, Robbie Ledesma, Mary Jane Corpin, Estela de la Cruz, Amelia Tinio, Josefina, Jerry Alieda, Peter Paul Baltazar, Arceli, Romulo, Emerita Bayani, Nestor Bayani Jr. at pamilya. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, na sina Nestor Sr., Crispin, Richelle May, Nestor Sr., Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Moises, Leonor, Federico, Marcelino, Maria, Manuel, Irene, Francisco, Clarita, Victor, Abe, Antonina, Ronilio, Norman, David, Demetria, Jose, Pacencia, Rogelio, Elena, Renato, Henry, Antonia, Adelaida, Carlos, Carlito, Greg, Georgina, Cayetano, Brixio, Esperanza, Ofelia, Filimon, Gloria, Carlos Sr., Maximina, Pablito, Rolando, Ruben, Roger Roel, Florinda, Nazario, Leonardo, Noel, Serapio, Father Adrian, Cyril, Ludovico, Socorro, Marinel, Victoria, Honorato, Basilia, Ramoncito, Joel Francis, Alfredo, Emma, Marcelito, Irenea, Evelyn, Delphine, Mark Anthony, Richmond, Emerito, Jose, Marisa, Antonia, Abelardo, Jacinto,
Jonicia Efren Romeo, Salvador Maria Dominador Felicidad Domingo Rosario, Crisanta Simeon Guillermo Moises, Pitang Pipi Karina Sabina Seferino Isidora, Jasmine Lydia Delfin Mariden, Loretta Oscar Clemencio Ireneo Consolacion, George Nomer Raimundo Emerito Laureano, Jonathan Rufina Simeon Herbert, William Luisito Richard Paul, Honorato Susana Alejo, Aida Bernarda Lorenzo Alberto Lilia, Milagros Leilani Jomar Juanchito Nelson Gil, Arsenio Teresita Honorata Joaquin, Melanio Joel Adelaida, Orlando Lourdes Marcangelo Leogarda Praxides, Baby Chloe Salvador Johnson Jaira, Monique Ramon, Ramona Benzon Levi Joy, Barbara Ibarra, Archie Armando Romano, Dorotea Teodora, Prudencio Sr., Prudencio Jr., Luis Apolinario, Maria Aiza, Constancia Inocencia, Concordia Lazaro, Marcel Denis, Benjamin Celestino, Pedro, Clara, Esperanza, Asuncion, Deogracia, Saturnina, Teodoro, Ricaredo, Potenciana, Tarsiana, Maria, Juliana, Carmelita, Brigida, Feliza, Victoria, Norma, Loreto, Ricardo, Marcos, Julio, Moises, Leonor, Federico, Samuel, Lydia, Felicidad, Mark Lester, Bienvenida, Adela, Hart, Leoncia, Orlando, Gregoria, Godi, Armando, Felicidad, Marie, Norma, Wilfredo, Marcos, Mark Jason, Bernadette, Benjamin, Junice Ismael, Carmen, Reynaldo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Tayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po naman. Sa araw na ito, sa unang araw ng buwan ng Mayo, ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Jose bilang ang patron ng mga manggagawa. Sa loob ng banal na misang ito, ipanalangin natin ang bawat isa bilang mga kamanlilikha ng Diyos ay mga manggagawa. Ngayon ay kinikilala natin ang karangalan ng paggawa. Kaya nga upang tayo'y maging marapat sa ating gagawing pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawain iyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig.
Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Katulad ng binanggit ko po sa pasimula ng banal na misa, ngayon ay binubuksan natin ang bagong buwan. At ito yung buwan ng Mayo. Ang buwan ng Mayo, tradisyonal, ito'y panahon na inilalaan sa paggunita rin sa mahal na Birheng Maria. Bagamat sa taong ito, ikalawang taon na ito na hindi nga normal ang mga gawain, pero nakasanayan sa mga taon nakalipas na kung paanong dito sinasagawa ang tradisyon natin sa simbahan na tinatawag na Flores de Mayo o bulaklak sa panahon ng Mayo, na kung paanong ang pagdiriwang ay kinatatampukan ng pag-aalay ng mga bulaklak sa mahal na Birhen, ng pagdarasal ng Santo Rosario at pag-awit ng mga dalit kay Maria. Bukod dito, kung paano na yung unang araw ng Mayo sa maraming bansa, ipinagdiriwang ang pagpaparangal sa mga tao nagtatrabaho sa bukid, sa pagawaan, opisina, at iba pang mga lugar ng paghahanap buhay. Kaya nga noong taong 1955, pinagtibay noon ng Papa Pio ika-12 na ang unang araw ng Mayo ay maging pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose, ang manggagawa. Kung susumahin 66 na taon na ipinagdiriwang. Nasa puso ng Santo Papa noon na makatutulong ito upang mabigyang pansin ang kapakanan ng mga manggagawa at gayon din ay mabigyan ng sangkap na espiritual ang kilusan ng mga manggagawa. Kaya ngayon sa araw na ito, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo ay pinagdiriwang ang araw ng mga manggagawa. Kaya holiday nga po ngayon sa lahat ng bahagi ng bansa. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, kung paanong sa atin ay ibinibigay ang halimbawa ni San Jose ng paggawa. Si San Jose na kung paano na ipinakikita sa atin ang isang aspeto ng pagkakakilanlan sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang aspetong ito madalas ay nakakalimutan, na kung paano sa pamamagitan ng ating paggawa, tayo ay tinatawag na maging mga taga-kamanlilikha ng Diyos. Sabi ko nga po sa simula, tayo ay mga kamanlilikha ng Diyos. At kung paanong itinuturo sa atin na ang buong mundo ay paggawa ng Diyos o gawa ng Diyos, na tayong mga tao ay hindi lamang pangkaraniwang bahagi ng gawa o paggawa ng Diyos. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng natatanging pagtawag na makibahagi sa gawain
ng paglikha. At tayo ay dapat maging tagapangalaga nito. At dahil sa pagtawag na ito, napakalaking karangalan ang lahat ng paggawa ng tao. Ang karangalan ng paggawa ay nakabatay sa karangalan ng manggagawa. At kung paanong ito'y base naman sa pagiging kamanglilikha natin ng Diyos. Ayon sa larawan, sinasabi, ayon sa larawan ng Diyos. Ang tunay na karangalan ng paggawa, alam nyo, sa madalas ay nakakaligtaan o nakakalimutan. O sabi nga, nababaliwala ng marami. Minsan, tingin natin mismo sa ating ginagawa, yung ating trabaho, o kaya yun nga, sarili natin at ng ating kapwa na maliit lamang. Minamalait ang ating sinasabing karangalan. Kaya nga minsan nasasabi, ano ba ginagawa mo? Ano ba trabaho mo? Isang magsasaka lamang, isang manggagawa lang, isang factory worker lamang. Nakakalungkot sapagkat ito'y ay yung paglalarawan ng na kabiguan na makilala ang ating pakikibahagi sa gawain ng Diyos. Hindi natin maririnig si San Jose na nagsasabi o magsasabi, ako'y isang karpintero lamang. Siguro isang dahilan ng pagtingin, mababang pagtingin sa panahon natin ngayon, kung paano na ang dahilan, yung manggagawa madalas, nakikita lamang na bahagi, instrumento ng pagkita. Sabi nga nung prophet, kung ano ang kikitain. Yung kahalagahan ng mga manggagawa nasusukat kung gaano ang magagawa nito. Yung presyo ng kikitain para sa isang kumpanya o sa mga nagpapagawa. Madalas, alam natin na mga manggagawa naaabuso, nagagamit ng mga tao ng maaaring sistema na nakikita lamang yung nakatuon lamang, sabi nga, sa kayamanan, sa pera, sa kikitain. Nakakalimutan yung kahalagahan at karangalan ng tao. At ito'y, yun na nga po, alam natin na madalas na nangyayari sa ating kapaligiran. Mga kapatid, ngayon, sa araw na ito na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose. Sa katunayan po, ang taon pong ito, itinalaga ng ating Santo Papa Francisco na ang buong taon ay taon ni San Jose, Year of Saint Joseph, na kung paanong ipinakikita lamang ang kahalagahan ng gampanin ni San Jose doon bilang ating ama
sa pananampalataya, ang tagapagtanggol ng banal na pamilya at ang patron ng simbahan sa buong daigdig. Kung paano na sa pagdiriwang natin ni San Jose, kapistahan ni San Jose, ang manggagawa, ipinaalala po sa atin ng ating inang simbahan. Ang trabaho, ang gawain ay mahalagang bahagi ng tao. Hindi dapat maging simpleng, sabi nga, ipabigat lamang na ating dapat dalhin o ito'y isang parusa sa kasalanan, na kung paano ito'y hindi maihihiwalay sa atin bilang kalarawan ng Diyos. Ang Diyos mismo'y isang manggagawa. Nilikha niya tayo upang maging mga manggagawa rin, makibahagi sa gawain ng pagtatatag ng kanyang kaharian. Ang tao lamang, tayo lamang ang binigyan ng Diyos ng kautusan, manguna kung paanong sa lupa, kung paanong tinatawagan niya tayo, alagaan, ipagtanggol, pagmalasakitan ng lahat ng nilikha sa gawain, sa gawa ng ating mga kamay. Kung paano na ang tao lamang ang may kakayanang gumawa. Ang tao lamang ang makagagawa na kung paano na kasabay ng kanyang pagiging tao dito sa mundo. Kaya nga, kung paano na ito'y mahalaga para sa atin. Ang paggawa lalo pang pinatitingkad sa kanyang karangalan sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Ang salitang ito na kung paanong naging katawan, naging laman, namuhay bilang tao, na kung paano siya rin mismo, kung paano na gumawa. Nais ng Diyos ng kanyang anak na matuto ng kahalagahan ng paggawa sa ilalim ng pangangalaga ng isang manggagawa. At ito'y walang iba kundi si San Jose, ang karpintero. Nais ng Diyos ng kanyang anak na matuto na kung paano ang gawain mula sa kanyang ama dito sa lupa. Siya mismo ay naging isang karpintero. At pinili ng Diyos yung pangkaraniwan, sabi nga, yung paggamit ng kamay sa paggawa at mamuhay ng buhay ng isang manggagawa na nagbibigay ng banal na karangalan. Kung paano na sinasabing maliit o mababa ang pagtingin ng mundo. Sa paggunita natin kay San Jose sa araw na ito bilang ang patron ng mga manggagawa, ipinaalala po sa atin, ipinaalala sa atin na ang bawat tapat na paggawa na ginagawa ng may kababaang loob at ayon sa kalooban ng Diyos, kung paanong ito'y pinababanal ng Diyos sa kanyang
simple, mababang loob at paggawa. Si San Jose ang gumanap upang tustusan ang banal na pamilya. Hindi siya karpintero lamang. Kung paanong tinutupad niya ang isang espesyal na misyon, pinili ng Diyos para sa kanya. Ganito rin ang bawat isa na gumagawa kung paanong siguro nga sa tagong pagtingin na mababa, waring mababa na gawain. Subalit, ang ating mga gawain ay ang katuparan ng kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating paggawa, nagbibigay tayo ng ibayong luwalhati sa Diyos. Tawagan natin ang banal na Espiritu upang panibaguhin ang isip ng bawat isa sa atin, lalo na sa pananaw, sa gawain o sa gawa ng tao. Makita natin ang kahalagahan ng paggawa, lalo na ng lahat ng mga manggagawa, sa pamamagitan ng mga mata ni San Jose. Sa loob ng banal na misang ito, ipanalangin natin ang lahat ng mga manggagawa na patuloy na nagsisikap na gawin ang lahat para sa ikatataguyod ng kanilang pamilya at upang tuparin ang kalooban ng Diyos na kung paanong maging kamanlilikha dito sa mundo. Amen. Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsika para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at ang mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Mga kapatid, nanalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob, tunghayan mo ng aming mga alay na inihahain. Ngayong si San Jose ay ginugunita namin, para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingan. Kami naway itaguyod at tulungan na mga handog na aming iniaalay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, niloob mong magpakasal ang mahal na Birheng Maria kay San Jose, maaasahan sa pananagutan upang may amang luwingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ta nagkabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na tugo ni Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang hanggang tipan. Sa inyo't sa lahat ay bubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya't iniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco namin Papa at ni Dennis namin Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, na ipinagdiriwang namin ang kanyang kapistahan. Kaysa na mapusto lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri
sa kararangal mo sa pamamagitan ni anak naming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon ay sama-sama tayo na buong pagtitiwala at pagmamahal tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kung ngayon mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa isang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang ating Panginoon, siya na nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Lumapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawa at magpapalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Ngayon ay sabay-sabay po natin dasalin ang Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsasikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling na may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Ngayon ay sasagawa natin ang pagtatalaga kay San Jose ng ating pamayanan. Butihing San Jose, tagapagkalinga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Isinalalay sa iyo ni Maria ang kanyang pagtitiwala.
nagkatawang tao si Jesucristo sa pakikiisa mo sa kalooban, kaisa ng Panginoong Jesucristo at ng mahal na ina, pinararangal lang ka namin ng may tunay na pag-ibig sa buong pagpipitagan. Sa araw na ito, itinatangik ka namin bilang aming Ama, aming tagapagkalinga at aming tagapagtanggol. Niloob ng Diyos Ama na may pagdiwang ang taong ito na nakalaan sa iyong karangalan at sa 500 taon ng Kristyanismo sa aming kapuluan. Ngayong taon ng Hubileo, taglay ang pusong nagpapasalamat. Kinikilala ka namin bilang dakilang kaloob ng Diyos sa amin upang maging aming kalakbay, guro, huwaran at tagapagtanggol. Lumalapit kami sa iyo upang italaga ang aming sambayanan, ang simbahan sa Pilipinas, ang aming mga diocese, mga parokya at mga pamilya sa iyong pag-ibig at pangangalaga bilang Ama. Itinaguyod at hinubog mo ang buhay ng banal na mag-anak sa Nazaret. Buong kababaang loob naming hinihiling na pagpalain mo ang lahat ng aming mga pagsisikap at tulungan mo kaming itaguyod ang simbahan, ang katawan ni Jesucristo sa iisang masunuring pananalig, matatag na pag-ibig at hindi matitinag na pag-asa sa aming Amang mapagmahal. Handa ka laging makinig at tumalima sa kalooban ng Ama. Iningatan mo si Jesus sa lahat ng panganib. Ipagadya mo kami sa lahat ng panganib na sumisira sa mga aral at mga pinahalagahan sa diwa ng Ebanghelyo sa aming bansa. Ingatan mo kami habang kami nakikibaka laban sa mga sakit na pisikal at moral sa aming lipunan. Ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng aming mga inaasam at hinahangad para sa ipagkakamit ng kaligtasan. Inihahabili namin sa iyo ang lahat ng mag-anak at mga ama upang makatupad sila sa kanilang bukasyon na sumasalamin sa pag-ibig ng ating Ama sa langit. Basbasan mo ang lahat ng aming pagsisikap na makatulong sa aming kapwang nasa kagipitan. Sa iyo, San Jose, matapos kina Jesus at Maria, aming itinatalaga ang aming katawan at kaluluwa. Anumang kami at anuman ang nasa amin, San Jose, maging Ama ka rin nawa sa amin. Patnubayan mo kami sa landas ng buhay. Namimintuho o ipahimintuho mo kami upang mapagkalooban kami ng biyaya, awa at tibay ng kalooban, at ipagsanggalan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagpagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw sa kapayapaan, sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo. Taglay ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin at parangalan ng Panginoong Jesucristo, gayon na rin si San Jose at ang mahal na Birhen.